This evening with this simple message that I'm going to share to you. Nawa ay may encourage kayo, matouch kayo, because this searching question, ang uri ng katanungang ito, it is first century question. First century, that now is, ano ba ngayon? 21st na, no? It is now 21st century, and it's still, this question ay very active pa rin sa ating buhay bilang Kristiyano. Would you mind to turn your Bibles dito po sa John chapter 21? Kakantayin ko sana to kasi kanta ito pero wag na lang po, dami na pong kumanta. Kakantayin ko na lang sa mensahe. John chapter 21, ating basahin po ng salit-salitan. Basahin niyo po sa King James Bible English at babasahin ko po sa King James Bible Tagalog para maintindihan po ng mga iba. John 21:15 to 17. Umpisan po natin dito sa verse 15 now. Are you ready? Amen. Okay, go. Pagkakain nila, ako muna po. Responsibly po. Basahin ko sa Tagalog, okay? And sa next verse, you read it in English. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Go. Ay, opo, Panginoon. Ako pa pala, no? Opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, nagpapuri kami at nagpapasalamat muli, Lord, sa gabi ito. Salamat po sa lahat mga kapatiran na nagdadaos po ng kanilang karawan, physical birthday sa buwang ito. At salamat dito sa mga naihandog po nila mga awit. Muli po, Ama, sa oras na ito, kayo po ang magpala sa amin. Busan niyo po ang aming puso't isipan at linisin niyo po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. At nawa, Panginoon, ay matutunan namin muli ang kahalagahan ng mensahe ito na buhay-buhay na katanungan sa buhay po namin. At Panginoon, mag-usap po kayo through the Holy Spirit that is within us. And I pray, O God, that give us understanding over thy word and help me, Lord, to explain further about this message. Lovest thou me more than this. I pray all these things in Jesus' name. Amen. Tayo po magsipong lahat. Ganon din po ang pamagat ng mensahe ko ngayong gabi. Lovest thou me. Or sa Tagalog, iniibig mo ba ako? At mayroon lang pong 3 simpleng bagay sa mensahe ko ngayong gabi is number 1, the person asking the question. The person asking the question. Secondly, the person whom the question was asked. Yung tao na pinagtanungan ng katanungang ito. Lovest thou me? And the third one is the personality of the question. Yung personalidad ng katanungan. Ano po yun, no? So, una po, yung katanungang lovest thou me, ang nagtanong ng katanungang ito ay walang iba, ang Panginoon Jesucristo.
In the same way na tinanong po niya ang ganung katanungan, and it is now 21st century na, 2023 na po. And that question was asked in the first century, directed to Peter. Hindi po ba? Peter, ang unang pinagtanungan niyan. Now that you are listening to me, habang kayo ngayon ay nakikinig sa akin, the Lord is here, right? And you believe that the Lord is here right now. Asking the same question, he asked to Peter, "Lovest thou me?" Iniibig mo ba ako? Ilagay mo na lang ang pangalan mo doon kay Pedro. Tony, iniibig mo ba ako? Mads, iniibig mo ba ako? Sally, iniibig mo ba ako? Mark, iniibig mo ba ako? Robinson, iniibig mo ba ako? At kayong lahat dito, tinatanong kayo ng Panginoon, a searching question, iniibig mo ba ako? Ano bang uring tao o persona ang nagtatanong sa inyo ng ganong question? Okay? He is the Lord Jesus Christ. He is the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon, He is a knowing Savior. Nung tinanong niya si Pedro, "Peter, lovest thou me more than this?" Ang Panginoon Jesucristo, ganyan po siya sa ating buhay. He knows us all because He is a knowing God. He is all-knowing God. Okay? Kilala niya tayo. Tinatawag niya tayo sa pangalan. He knows us by name. Okay? At hindi lang po yan bilang knowing God, He is also a kind Savior. Siya ay mabait na tagapagligtas. Do you believe that? Amen. Mabait siyang tagapagligtas. Maamo siyang tagapagligtas. Ang pagtatanong niya ng ganong katanungan sa sino man sa atin na inuna niya si Pedro ay sa klaseng pagtatanong na may pagmamahal. Hindi binugbog si Pedro ng pamalo dahil sa kanyang mga pagkukulang, kundi inintindi siya ng Panginoon. Nakipag-usap siya at nagpapakita ng kabaitan. Another thing, in the person of the one who is asking Peter, he is also a keeping Savior. He is a keeping Savior. Na kanta po kanina ni Sister Jocelyn, Blessed Assurance, Jesus is mine. Yung may akda ng awit na yun, bakit ganun ang liriko ng awit niya? Kasi, He has a keeping Savior. Pagkaligtas ka, kapatid, kapag na kay Kristo ka, He keeps you forever in His hand. You have an eternal relationship with the Lord. And that is why ganun siya mag-search ng puso mo. Ganun siya magtanong sa iyo kung ganun mo ba siya iniibig. Alam nyo, how do you feel mga kapatid? Kung sasabihin sa iyo ng isang tao, ako halimbawa sasabihin sa akin ni Sister Sally, hindi na kita mahal. What would you feel? Do you feel happy? Ay, salamat, di mo na ako mahal. Eh, mahal na mahal mo siya. How does it feel na sasabihin sa iyo ng isang tao, hindi na kita mahal? How do you feel it? And would you feel the same way? Mafe-feel mo rin ba kaya na pag ganun ang Panginoon na nagtatanong ng ganung katanungan, bakit? Hindi na ba siya mahal ni Pedro? Okay? Ang hirap kaya ng feeling ng isang tao na wala na siyang maramdamang pagmamahal. Because He has a heart. God has a heart. Pero anyway, kahit na minsan
hindi niya ma-feel ang love natin, okay? He does always love us. And that love is eternal. Eternal love. And the person whom the question was asked, yung taong napagtanungan ng katanungan na yon, lovest thou me? Si Pedro. Tingnan natin si Pedro, ihambing natin ang buhay natin sa kanya. Ilagay mo ng sarili mo kay Pedro. Si Pedro, nagkamali siya. Anong naging pagkakamali niya? 3 times, okay? 3 times, he denied the Lord. Siya yung tao na nakaugnayan niya ang Panginoong Diyos in the person of the Lord Jesus Christ na itinanggi niya sa harapan ng tao. Siya ang tao lamang sa buong planetang ito na nag-iisa na itinatwa niya ang Panginoon. He denied the Lord. Could it be yung denial ni Peter could send the Lord to the cross of Calvary? Like Judas? Could it be that Judas must be the reason na kaya namatay ang Panginoon sa cross of Calvary because he betrayed the Lord? It was already planned in eternity pa. Okay? It was just a bad choices ng mga taong ito, like Peter, like Judas, like you and me na nagkakamali. We just came along the way. Pero whether or not Peter denied the Lord, Judas betrayed the Lord, so will the Lord go to Calvary to die for us. Kaya lang, they came along the way. Okay? Nakukuha niyo ba yung point ko? It is always a bad choice. And that is the reason na dumadating din ang mga circumstances sa buhay natin na natatanong tayo, lovest thou me? Do you still love me? Do you love me? In the same way, ang Panginoon has His church like this, has a ministry. Ganon din po mga katanungan sa ating buhay bilang Kristiyano. Do you still love this church? The church identifies the Lord because this is His body. You are His body. Do you love Him? Are you still part of this ministry? Do you still love praying? Do you still love reading the Word of God? Do you still love soul winning? Do you still love giving? Do you still love to live a holy life? There are many searching questions for you to consider as human beings, as Christians. Kaya, sa gabing ito, tinatanong kayo ng Panginoon, tinatanong ako ng Panginoon, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Despite the minahal kita? He was the first person to love you. Di ba? He first loved us. It was not you. He was the one. Kaya, gaano man tayo nagkakamali sa buhay, the Lord is always finding a way, humahanap siya palagi ng pamamaraan na masukul ka niya. Despite na marami kang pinagkakabala sa buhay. Yung mga this na yon, mga this na yan, could be your resources in life, could be your job, could be your family, could be your anumang uri ng mga pinagkakabala mo sa buhay na nawawala ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Na dumating ang mga katanungan ito, Wayne, iniibig mo pa rin ba ako? Ano ganun, no? Basic. And what will be the response of that question? Ano naging response ni Peter? Alam nga ni Peter kung sino ang Panginoon sa buhay niya. He is God. He is the Lord. As in, siya ngayon nagsabi, noong kinonfront sila ng Panginoon, okay? At it was Peter who told this to him, na saan pa ba kami pupunta, Panginoon? Kung magbabackslide man ako, mapapariwara man ang buhay ko,
Saan pa ba man ako babalik? Saan man ba ako mahihila? Di sa'yo rin. Ganun eh. Are you thinking of quitting? Are you thinking of going away? Inisip mo pa na hindi mo na paglilingkod ang Panginoon because of this tragedy sa buhay mo? Ha? Nalugi ka sa negosyo mo? Iniwan ka ng asawa mo? Namatay ang mga loved ones mo? Are you thinking of quitting and you do not love the Lord anymore? Besides, nandiyan namang buhay mo. Hindi pa naman niyang kinukuha. It is always available 24 hours a day na gusto mong gamitin sa Kanya. Just like Peter, he was given many chances. Huwag mo isipin na nagkamali ka, marami kang failure sa buhay, hindi ka na gusto ng Diyos. No. You are very important still to the Lord. Okay, kahit na ganyan ka kinukutya ng tao, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Learn the Lord in your life kung paano siya magmahal. Mahal na mahal ka niya. Kung hindi ka niya mahal, abay, wala ka na. Hindi mo lang nararamdaman ang pagmamahal niya. But, magmatsyag ka ng mariin. Okay? Be sensitive always. Maging sensitibo ka, kapatid. Marahil na siguro mga resources mo lang sa buhay ang nagpapalayo na hindi sensitibo ang pandama mo sa goodness ng Diyos sa buhay mo. Pero always, ang katanungan yan ay maririnig mo pa rin pagka napapalayo ka sa Kanya. Pag napapalayo ka sa Kanya, there's something wrong in your fellowship with the Lord. There are times, kagaya ni Peter, very clumsy ang apostle nito, no? Clumsy, masyadong padalos-dalos. Ang dami niyang mga kapalpakan sa buhay. Tumalon siya sa bangka, thinking na makaka-reach siya sa kinatatayuan ng Panginoon. Okay? Pero di naman siya tumagal. But he was that guy na he has a strong guts. May masasabi tayong very impressive ang kanyang Christian life. Impressive si Peter. And just like many among us, na minsan, nagpapa-impress tayo, nagpapakita tayo ng kagila-gilalas na Christian life, pero tumatagal ba tayo pag nakakakita na tayo ng unos o karangyan ng buhay o kagandaan, kalusugan ng katawan mo, hindi ka nakakaramdam ng paghihirap? Ikaw pa ba yung impressive na tao o Kristiyano kapag dumating ang unos ng buhay, nagpapatuloy ka pa ba? Nagkaroon ka ng trabaho, magpapatuloy ka pa ba? Or mamahalin mo yung trabaho mo kaysa ang pag-devotion mo, pag-pray mo? Do you still love Christ more than all these things? Come on, folks. All this, sabi niya, more than this could be your... Kay Peter, naitanong niya yon, ano yung mga this sa buhay ni Pedro? Siyempre, he was a fisherman. He was fisherman. Fishing ang kanyang trabaho. It could be na ang Panginoon, ang pinupuntiryan niya na hindi niya nakikita ang pagmamahal niya sa Diyos is yung kanyang pamamalakaya ng isda. Okay? At yan po ang i-search natin sa buhay natin. Ano ang nagpapalayo sa ating ugnayan sa Panginoon at this moment of your life? Is it your job? More than this, ano bang mahigit sa iyo ngayon? Kaya, huwag kayong ma-discourage. Okay? Kung minsan, kayo po mga kapatid ay nagkakasala. There is Peter. Peter sinned, nagkasala sa Panginoon. And yet, tinatawag siya ng Panginoon, "Children, have you any meat? Meron ba tayong makakain? Meron ba kayong nahuli?" Wala. Ganun ang buhay natin. Pagka tinadyakan na natin ang Panginoon, ayaw natin maglingkod dahil at first, nabigyan na yung gusto mo at naging strange ang puso mo sa Kanya. You do not love Him anymore.
how evident those things in our lives. Nakikita masyado. Very obvious. Hindi ka consistent, hindi ka steadfast. Lagi kang banggit ng 1 Corinthians 15:15. Hindi ka naman steadfast. Hindi ka matatag. Come on. Make up your minds, mga kapatid. It is not always like Peter na very clumsy ka. Ang gusto ng Panginoon, yung clumsiness mo, maalis mo sa buhay mo. Kung maganda lang ang kalooban mo, maganda lang ang buhay mo, and you will serve God, is that all you've got? Pride minsan. Pride. Kaya nga si Peter, doon sa Luke 22 verse 33, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Handa akong sumama sa iyo, maging sa bilangguan man, at pati na sa kamatayan. 2 tilaok ng manok ang nagpatunay sa pride ni Peter. Hindi niya pala nakayanan yun. Mahina lang si Peter. Pero, very special pa rin. Kaya nga nung mga times na nasa Garden of Gethsemane sila, hindi ko na po babasahin ang mahabang chapter na yun, passage na yun, but it speaks about prayerlessness. Walang or kakulangan sa pananalangin, which is the most vital part in the Christian life. Kung nagkukulang ka sa panalangin, Brad, mga sisters, this is one thing that you will be strange to your fellowship with God. Okay? Kaya nga sinabi sa inyo ng Panginoon, if you really love me, keep my commandments. And then, maraming commands ang Panginoon sa Bible, sa Word of God. At itong number 1, prayerlessness. Prayerlessness. Hindi ito magandang salita. Prayerlessness. Kakulangan ng pananalangin. Kakulangan. Ang tanong, maliban doon sa, lovest thou me more than this, how oft do you pray? Gaano ka nagdadasal? Ilang oras, ilang minuto, ilang segundo. Bakit? Kung hindi ka magdadasal masyado, there is always a way for Satan to attack you. Inatake niya ang mga prayerless people. At malapit sila sa tukso. Kaya nga sinabi ng Panginoon, could you not watch with me for an hour? Hindi mo ba kumasamahan ng 1 hour sa prayer meeting? Hindi mo ba kumasamahan 30 minutes sa prayer meeting? Para hindi ka malaglag sa tukso. Sinabi niya yun sa mga Gospels. At sinabi niya sa mga apostles niya na napakabigat ang kanilang mata. Ang kalaban nila, antok. Dapat magpipray sila kasi malapit na ang very obvious ang alaman nila, kasama nila ang Savior of the world na huhuliin that night. Inilalantad naman ng Panginoon na huhuliin siya ng mga kalaaway. Bakit hindi sila mag-pray? Para hindi sila malaglag sa tukso. At sa ganun, pwedeng maiwasan ang ganung nauna na yung isa, nag-tridor na yung isa, si Judas. At ito, mga iba, they denied the Lord. Ang daming dinami ni Pedro eh. Kaya pag ganun ang uri natin Kristiyano, marami tayong idinadami minsan. Nandadamay tayo. So, nung nag-backslide si Peter, dahil namatay na si Kristo, hindi pa siya nag-resurrect, anong sinabi niya sa mga kapatiran niya? Anong sinabi ni Peter sa mga kasamahan niya? I go fishing, di ba? Tinan niyo yung epekto na nagbabackslide, ang dami yung dadamayin. I go fishing, will you come? Nabalik sila ulit sa fishing industry. So what happened? Wala silang nahuli. And then comes the Lord. After resurrection, lumapit sa kanila sa Panginoon. Hindi nila namukha ng Panginoon. Yan ang tragedy sa buhay ng mga Kristiyano. Pagka napapalay tayo, we are prayerless people of God. Hindi natin namumukhaan ang gawain ng Diyos. Very strange na sa atin. Okay? Very strange. Mafe-feel mo talaga yung Kristiyano talaga na
na matindi ang fellowship sa Panginoon. Okay? Pero, you see, yung personality of the question, na ito yung huling pag-uusapan natin, the first personality of the question, na tatlong beses na tinanong kay Pedro, okay? Lovest thou me more than this? Ano yung unang sinabi ni Pedro? Yes, Lord, I love thee. Diba? Tatlong beses diyang tinatwa eh. 3 times niyang dininay ang Panginoon. Kaya darating din ang tatlong katanungan. Buti si Peter, 3 beses lang. Tayo, mula nung naligtas ka, ilang beses mo nang i-deny ang Panginoon? How many times na nag-backslide ka? Mabibilang pa ba? Gaya ganyan mga kapatid, pag nag-backslide ka, at pinalo ka niya, dinisiplinahan ka niya, hindi ka naman niya kukunin kung hindi matigas pang ulo mo. Okay? Hindi ka pa niya kukunin sa langit kung ligtas ka. Pero ipapalasap sa iyo yung mga pagkakamali sa buhay ay mga nararamdaman natin mga pagdidisiplina niya ay pagmamahal yan. Kasi tinan mo katanungan niya ay pagmamahal. Lovest thou me? Kung hindi ka mahal ng Panginoon, hindi ka na niya tatanungin ganun. Okay? Hindi ka na niya tatanungin. He is a loving God. Kaya wag mong questionan ang pagdidisiplina ng Diyos sa'yo. Kaya sabi nga ni Mark kanina, kung si Brother Fernando kanina, ay ganun siya. What if ganun ka rin isang araw? Questionin mo ba ang Panginoon? Pero, natanong ka na niya noon kung mahal mo ba siya. Do you still love me? That is a revealing question. Di ba? Kaya, may mission si Peter kay Panginoong Hesus. Ang mission niya is to lead his sheep. To lead his mga mananampalataya. Makita mo, no? Dito sa John 21:17, kanina, he saith unto him, the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved. Nagdalamhati na siya because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Hindi niya may pagkakailang ngayon ng Panginoon kung alam gaano niya kamahal na ang Panginoon. That he was about to die for him. In fact, nakita naman ng Panginoon yun in his foreknowledge. Hindi nakikita ni Peter ang gagawin niya para sa Panginoon na pagmamahal. And even at the point of death, si Peter, later in his life, na mamamatay siya sa pamamagitan din ng crucifixion. Pero alam nyo, hindi niya sinunod ang method of, mode of punishment na ginawa ng Panginoon sa Kristo. Siya naman ay inverted cross. Binaliktad ang kanyang cross, patiwarik ang ginawa. Dahil sa kanyang patindi ng pagmamahal. Pinupunan po niya yun. Lahat ng mga naging pagkukulang ni Pedro kay Panginoon Hesus, pinupunan niya. Pinalitan niya. Pero siyempre, Peter cannot outlove the Lord. Mas mahal pa rin ng Diyos. Nagmamahal pa rin ng Diyos. Mas nagmamahal pa rin ng Diyos. Although pinakita talaga ni Apostle Peter ng lahat ng mga pagkukulang niya sa Panginoon na thou knowest that I love thee. And Jesus said unto him, feed my sheep. Una, feed my lambs. Nagre-represent po yan ng gawain, di ba? Ministry, di po ba? Isang araw, magiging minister ka ng Panginoon. Ganon ang plano ng Diyos sa buhay ni Peter. Kaya napagtanungan niya, lovest thou me? At huwag mong mamalitin ang sarili mo, Brad, sis. Mayroong plano din ang Diyos sa iyo. Iniligtas ka niya for a very special mission in your life. You do not know what it is. Pero huwag ka masyadong abala sa buhay mo. Nagpapayaman ka, naghahanap buhay ka, doon lang ba nagsisirculate ang buhay mo? Tanungin kita,
Ako, teacher ako, pero hindi umiikot ang buhay ko sa pagtuturo ko. Much more akong dapat maglingkod dahil wala naman ako dapat na gagawin sa sanglibutan ito. Bakit pa ba nabuhay ako sa mundong ito? What for? What am I living for? Yan ang itanong yung sarili niyo. Kung bakit ganito na lang magtanong ang Panginoon sa buhay-buhay natin. Lovest thou me more than this? Mas pinili mo pang mahalin ang trabaho mo, pamilya mo, kaibigan mo, mas sigit sa akin? Ipauwi ka na, ilang taon na lang ang nalalabi. Number your days, count your days in this earth, on this earth. At hanggang pa ngayon, basta na lang na tutularan mo na lang mga kamatayan ng mga unbelievers, nababaril sila sa loob ng bus. Gusto mo maging ganun ka? Ipapahintulot ng Diyos sa iyo yun? Gusto mo? Kukunin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pamamaril? Ha? O sasagasaan ka ng big bus? Na para kang sinagasaan ng pusa? Latay-latay ang katawan mo? Hindi ganon ang purpose ng Diyos. Cruel death naman yun sa mga unbelievers. Hindi na tayo unbelievers. Tandaan mo yan. Ang pinagdaanan ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo, matindi. Kaya dapat na ialay lang natin buhay natin. Hindi natin talaga ma-outscore ang kahirapan ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Mahiya naman po tayo. Hindi ganyan na easy life ka lang na naglilingkod sa Diyos. Hindi easy life tayo dito. Pabanjing-banjing lang tayo, mga kapatid. So, hindi ko na puwabaan. Ang masabi ko pa lang ngayong gabi, lovest thou me more than this. Ginamit ako ng Panginoon ngayon para ihatid ko sa inyo ang katanungan yan. It is a revealing question for all of us. Hindi ito na itanong lang kay Pedro. Itinatanong din ito sa inyong lahat, sa ating lahat, in this 21st century. Because the Word of God is alive. That is why we study it every Sunday. Every day we devote on it. Okay? And I hope and I pray na sa ating buhay bilang Kristiyano, nire-require tayo na mahalin natin ang Diyos. It's a requirement. You cannot say, I love God in your songs that you are singing. Di ba? But, does it manifest in your life? Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka na nagkakanta ka, oh, how I love Jesus. Oh, totoo. Nakokorin ako sa'yo. Huwag ka na kumanta niyan. Ang awitin mo na lang yung yung mga awit na, yung mga awit na mga nagkukunwari. Yung awit ni Juan. Naka-live stream tayo eh. Baka magtampo siya sa akin. Oh, almost home but lost. People passing on the way. Tamang-tama yung kumakanta. Akala niya ligtas siya. To the end of this short life, never looking up to Jesus and believe His simple strife, never caring that their way may be almost gone, never knowing that they're so close, almost home but lost. Ayun, ang bagay na kantayin mo. Huwag mong kakantayin yung, oh, how I love Jesus. Nakakahinig naman ng balay mo kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi mo yung minamahal ang Panginoon. Oh, how I love Jesus. Kaya pili mo naman ang kinakanta. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, pwede kang kumanta niyan. My Jesus, I love Thee, I know. Ang gaganda mga awit, no? Ang gumawa ng mga awit na yun, mga mapagmahal sa Diyos. Amen? You know, love requires something from you. When you say, I love God, then show, there must a manifestation that you really love Him. And it requires all about you, especially your heart. Tayo na po ito yung lahat. And now po mga kapatid, this searching question will come to our hearts and our minds. And for the rest of our days and our years sa buhay natin ito, let us show that we really love Christ as our Savior. Okay, then na po magtapos at it's already past 6. Susukla na po. Let's bow our heads. Dakilang Ama na nasa langit, maraming salamat po muli Panginoon
Kami po ay magtatapos na po sa matagumpay na gawain ngayong gabi sa buong araw na ito. Nawa po, Panginoon, ang mensahe po, Love is the me, ay makikita ito sa buhay namin. Nagtatanong ang Panginoon oras-oras, araw-araw, sa sino man sa amin, Panginoon, na may relasyon sa Kanya. Maging sa mga nakakarinig po, pag na-upload na po ang video na ito, or sa mga nasa live streaming ngayon, tinatanong ka ng Panginoon, kung meron kang relasyon sa Kanya, kung ikaw ay naligtas one day sa buhay mo, and you are not already serving God the way you served before, then this question, this searching question, do you still love the Lord? Nawa, kami pong lahat dito, magpapakita ito, Panginoon, na mamahalin ka namin hanggang kamatayan. Nawa, pagdating ng oras na kukunin mo kami, naglilingkod po kami, na may pagmamahal sa iyong gawain. At makatulong po kami ng higit sa lahat sa ministry nito na pinaglagyan mo sa bawat isa. Sa aming pong pansamantalang pagtatapos o paghiwa-hiwalay mamaya, Panginoon, yung kaming i-bless ang aming puso, isipan, sa lahat ng pakinggan sa araw na ito. Tulungan niyo po kaming may apply namin, may sa pamuhay, upang lumago ang pananampalataya ng bawat isa. Sa buong linggong ito, nakakarapin, Lord, hindi namin alam. We do not know anything about it. But we know whom we trust. And it is you, Lord. Kaya pangunayan mo kami, panubayan mo kami, tulungan mo kami sa lahat ng gawain po namin, ingatan mo bawat isa, pagalingin mo ang may mga sakit. Nandiyan po Sister Lucy, at lalong-lalo ng Panginoon, ang mga may karamdaman sa spiritual. Ito'y matindi na klaseng sakit, Panginoon. Dahil sumusunod dyan ang physical sickness. Kung hindi mag-heal ang spiritual sickness ng bawat isa, ay maaring pagdudurusan nila, Panginoon, sa kanilang physical life, Panginoon. Kaya muli po, kayo pong aming tinataas sa lahat ng ito, aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, maraming salamat po sa inyo. God bless you. Magtulungan na po muli tayo. Little fellowship sa labas. Automatic na po yan. Amen.